Cebu, nagpadala na ng mga pambato sa Miss Universe Philippines 2026. Kilalanin natin sila. Hello, Caravelas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my channel. At syempre, kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming thank you. Ito po ang tunay na vlogger na nagsasabi ng pawang katotohanan at walang etos-etos lang. Charot lang. Totoo lang. Yung iba kasi puro kagandahan ang sinasabi para hindi mabash. Nanggagalo ka. Puro positive para hindi mabash. Charot lang. Hayon, maraming pong salamat ha sa mga gusto mag-subscribe dyan sa totoong buhay. Charot lang. Gusto mag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Maraming pong salamat. God bless you all talaga. Ang ito na nga ang aking pasimula. Ang Cebu, hindi nagpapadala ng putyo-putyo. Ang Cebu, hindi nagpapadala ng kung sino lang. Ang Cebu, hindi nagpapadala ng inutosang bumili ng mantika sa tindahan. Ang Cebu, hindi nagpapadala ng hindi quality na beauty queen. Ang Cebu, hindi nagpapadala ng loser. Nakakaloka. Nalilatag ko naman sa iyo sa last vlog ko na ang Cebu, hindi naman talaga ganun-ganun lang sila. At talagang pag magpadala ang Cebu, alam nilang pwesto ito. Pwesto ito, top 10, top 5 semifinalist, pwesto ako. Sabi ng Cebu sa Miss Universe Philippines. Ganun sana lahat ng mga probinsya, no? Pag magpadala, quality, hindi yung Ineng, punta ka nga doon sa tindahan. Sali ka sa Miss Universe Philippines. Pa! Ganon. Parang, ay, Diyos, puro pruyagaba yung mga sumasaling iba. So, hindi ko naman sila pinapakailamang buhay nila, pero nakakaloka lang talaga. Ngayon, nagpadala ang Miss Universe Cebu City, April Smith. Galing Binibining Pilipinas, pumunta sa first inauguration ng Miss Universe Philippines 2020, lumaban, kumabog sa semifinalist at eto, nagbabalik after 6 years. April Smith, representing Cebu City. Oh my gosh. Isa na namang women of color, kaya ang mananalo sa Miss Universe Philippines, kung quality, kumbaga, sa April Smith, level up. Wala naman tayong problema sa height, beauty, technical aspect. Wala naman tayong problema doon kay April Smith. Siguro sa mga nakasubaybay sa mundo ng pageantry, alam naman natin kabugera ang April Smith. So, ano nga ba ang bago niyang may i-offer sa Miss Universe Philippines 2026? Improvement ang kailangan ko at kailangang level up. Kailangan hindi ko na makita ang April Smith 2020 at April Smith 2016. Demanding. Basta, ganun lang yung gusto kong makita sa kanya this 2026. After 10 years nang sumali sa national pageant, nandito uli siya. Buhay na buhay. Ang ganda-ganda. April Smith. Congratulations! Ikaw ang Miss Universe Philippines Cebu City. Ilaban ang mga Bisaya. Di ba ka po? At syempre, ito na ang inaabangan ng lahat na akala ay sasali sa Miss World Philippines pero hindi. Nakakala ay sasali sa ganitong pageant pero hindi. At grabe. Miss Universe Philippines Cebu Province, Nicole Borromeo. Si Nicole Borromeo ay wala pang na Lot de Leon and friends na sinalihan national pageant na hindi nag-winner. Di ba? Sumali siya sa Miss Millennial, winner. Sumali sa Binibining Pilipinas, winner. Grabe. Sumali sa Miss International, winner. Third runner-up. So dito, sasali uli siya sa Miss Universe Philippines 2026 representing buong Cebu Province. Oh my God! Akala ko Cebu City pero buong Cebu Province pala ang kanyang nire-represent. Nakakaloka! At talagang syempre marami nung hindi siya napasali doon sa official candidate ng Miss World Philippines ay alam naman ng lahat na Miss Universe Philippines pala ang target ng lola mo. At eto na nga, sinasabi ko sa inyo,
Oh my gosh, I'm so excited talaga kay Nicole Bromeo, one of the nicest and kindest beauty queen na na-meet ko at nakasalamuha. Wow, grabe. One of the most prettiest without filter. Nicole Bromeo, napakaganda ng babae na ito. One of the masasabi kong love beauty queen sa Pilipinas. Alam mo yun? Alam mo yun, si Nicole Bromeo, nakakaloka, most love, at saka, alam mo, pag Bisaya, iba. Iba ang dating. Nicole Bromeo, grabe. Parang, pagpasok ni Nicole Bromeo, yung standards, front runner, walang ano sa kanya, pang top 20 to, hindi. Nilagay niya yung sarili niya agad sa top 5. Di ba? So, kailangan lang talaga niya na maintain at hindi siya maungusan ng ibang mga kandidata na makikipagbardagulan at makipagpuksaan at makipagsampalan at makipagsabunutan dyan sa Miss Universe Philippines 2026. So, kailangan yung level i-maintain o kaya iangat. Hindi pwede na kasi may mga kandidata na dito na rin, parang si Bella Ismael, kailangan ano sila pak. Tapos may sasali pang dalawa na nakakaloka. Parang sinet up na ni Nicole Bromeo ang top 5. Parang sabi ng Cebu, hindi ako mapupadala ng putyo-putyo. Eto, top 5 agad. Kahit wala pang contest, top 5 agad. Ganon yung feeling mo pag ganitong mga kandidata yung pinapadala mo, di ba? Siya yung return na worthy. Siya yung return na pag hinanapan mo ng improvement, ibibigay niya. Siya yung return na pag hinanapan mo ng quality, ibibigay niya. Ito yung return na pag hinanapan mo ng ganda, legit, walang maniobra. Nakakaloka, Nicole Bromeo, oh my gosh. Alam mo, sakit-sakit ang puso ko ngayon. Siyempre, hindi pa nagde-declare yung iba ng candidacy nila. Ang sakit-sakit sa puso na magkakalaban sila. Nanggigigil ako. Yung mga nanggigigil talaga ako. Masakit talaga, promise guys. Masakit sa puso na lalaban sila, na magkakalaban sila. Tapos sino ba ang ita-top 5 mo? Kasi ang dami-dami nilang top 5 worthy. Sobrang dami nilang top 5 worthy. Talagang paano sila magbabardagulan? Kasi sa history na siguro ng Miss Universe Philippines, ngayon lang ako nakakita na puro queen at saka worthy ang dami sa top 5. Kawawa ang malaglag si top 5 nito. Ano ba to? As in literal, promise. Kung may top 5, feeling ko wala ng top 5 kasi. Nakakaloka. Feeling ko wala ng top 5 na mangyayari sa Miss Universe Philippines kasi as in, literal talaga na kawawa talaga. Kawawa talaga yung ano. Hindi naman kawawa. Siguro, dahil duguan nga ang labanan ngayon ng mga girls, talagang quality. At saka, brainy ha. Kasi minsan last year, hindi naman brainy, isa lang. Charot lang. Charot lang. Eto mga brainy sila. Galing pa namang Miss Earth. Charot lang. Di ba? Pag galing ka ng Miss Earth, quality ang brain. Pero etong si Nicole Bromeo, kahit ito galing ng Miss ng bogo ay grabe. Masasabi ko talaga sa'yo na sinelyohan niya ang top spot. Nung in-announce niya kahapon ang kanyang Miss Universe Cebu Province representing siya, sinelyohan na ang top spot. Kumbaga merong humahabol ng very light pero nandun siya sa tuktok agad. Very front runner. So, grabe. Ano pa ang kayang... kasi pag hiningan ko kasi ng improvement si Nicole, i-improve talaga. At alam mo namang kabugera. Wala ka ng kumbaga, hindi mo kailangan utusan si Nicole na, kailangan mong i-improve yung ganito, ginagawa niya. Kaya yun yung gustong-gusto ko kay Nicole Bromeo. Nung sumali sa Miss Millennial, kailangan i-improve ni Nicole ang ganitong level niya. Pagdating niya sa Binibini, ayun ang ginawa niya.
ay kailangan i-improve ni Nicole yung ganitong level niya pagdating na sa Miss International. Yun din yung ginawa na. Yun nga lang, may nakatakda talagang manalo sa Miss International, kaya okay lang. At least wala tayong masasabi sa performance ni Nicole, alam nyo yan. So ngayon, oh my gosh, alam kong ibibigay at ile-level up ni Nicole Borromeo ang sarili niya para sa Miss Universe Philippines 2026. Kaya good luck talaga, Cebu. Oh my gosh. Ano pa kayang probinsya ang makaka-level sa Cebu? Mukhang wala. Pansin nyo? Sino ba? Magbigay nga kayo ng probinsyang pwedeng lumevel sa Cebu sa placement na ibinibigay nila sa Miss Universe Philippines at saka kahit sa our pageant. Sige nga, lumalaban ba kayo? There you go, guys. Maraming salamat. Please support our candidate from the Cebu province and from Cebu City, April Smith and Nicole Borromeo. God bless you all. And this has been Gazel Ortega. Paalam.